Dear Kap Carl, ako po si Alvin. Isa po akong kitchen staff sa isang Japanese restaurant sa BGC. Kap Carl, naniniwala po ba kayo sa mga taong may third eye? Dahil isa na po ako doon, Kap. Bali po, Kap, ang pagka-third eye ko ay hindi masyado. Bakit? Hindi ko po kasi tanggap ang ganitong kalagayan. Hindi ko po kasi siya kaya. Kaya siguro, di sa lahat ng oras ay nakakakita ako. Minsan meron, pero madalas wala. 5 years na ako sa company namin. Pero 3 beses ko lang naranasan ang kababalaghan sa store. Kaya isi-share ko na sa isa sa 3 kong karanasan sa store namin. Isang araw na naka-duty na ako. Peak hours po yun. Means kasagsagan ng mga customer dahil po lunchtime at weekends pa. Alam naman natin, Kap Carl, pagdating ng weekends, madami talagang tao sa mall. Boys, yelo na, dakit 10. Sigaw ni Dambo sa labas na dish up namin. Next na yun, Koys, kumalma ka. Sagot ko naman habang nagtatawanan kami sa kitchen area. Tumingin siya sa akin at nag-dirty finger. Sabay tawa sa akin. Madami kasi kami sa loob, Kap. May taga-prep, taga-hiwa, at taga-luto. Habang nagluluto ako, may biglang tumawag sa akin. Alvin! Sabi ng boses na babae. Kaya napadungaw ako sa labas at tinanong ko ang maliit naming manager na si Ma'am Lilet. Ma'am, tawag mo po ba ako? Tanong ko sa kanya habang may inabot siya sa soft drinks machine. Hindi Wala ka akong sinasabi dito. Hindi ko nga maabot yung inaabot ko eh. Tugon naman ni Ma'am Lilet sa akin. Kaya, Kap, bumalik ako sa pagluluto ng mga orders. After siguro ng 10 orders, ay may narinig ulit ako. Tinatawag na naman ako. Alvin! 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 Boses ulit ng babae, Kap. Dahil nakaramdam na ako ng di maganda. Sumilip ako paunti-unti sa labas. At laking kulat ko. May babae sa likod ni Ma'am Lilet na nakatayo. Sa sobrang takot ko, Kap, napamura na lang ako sa isipan ko. Kaya di ko na pinansin yun. Minsan, dumadaan ako sa counter area namin. May nakikita ako. Babae. Sa peripheral view ko, nakatayo banda sa may soft drinks machine. Minsan, bigla na lang nagdodraw yung soft drinks machine. Bigla na lang siyang tumutunog na wala namang gumagalaw. Pandemic time na po yun, Kap Carl. Habang kumakain kami na 4 sa kitchen area. Habang kumakain kami, may narinig kaming boses. Kaya nagmadaling manager namin na lumabas. Bale, hahawiin mo lang yung
kortina ng kitchen, makikita mo na agad yung counter. Ilang steps lang yun, nasa counter ka na. Paghawi ni mama ng kortina, Oh, wala naman tao ah. Ba't parang may tumawag? dahil wala naman tao, Kap Carl, nagpatuloy kami sa pagkain. Habang kumakain kami, may napansin ako. May kamay, Kap, sa may kortina. Kaya hinawi ko yun. Bakla ka? Okay na yan. Para makita agad natin kung may tao sa labas. Sinuway naman agad ako ni Ma'am Lelet. Hindi, inayos ko lang. Sagot ko naman sa kanya. Kasi Kap, paano magkakatao dun? Kung ang gilid ng kortina na yun ay sink, upo, Kap, hugasan. Kung may tao dun, dapat nakapatong ito sa sink. Nung break time ko naman, Kap, dahil may time pa ako magpahinga, natulog muna ako sa likod ng kitchen namin. Kahit na masikip, okay lang. Basta makaidlip lang. Habang natutulog ako, alam ko naman, Kap, naka-work ko yung lalapit sa akin at may kukunin sa ref or chiller kasi mararamdaman ko ang lamig pag binuksan yung ref or chiller. Ito na, Kap. One time, natutulog na ako. Nakaramdam ako ng dumadaan sa akin. As in, dumadaan. Pabalik-balik siya. Yung parang sinasadya talaga. Hindi ko na pinansin yun, Kap. Dahil, sino ba ang pabalik-balik dun? Kung alam ko naman na sa right side ko ay pader na. Wala naman sigurong buhay na tao ang tatagos lang sa pader. Ulit, ako po si Alvin mula sa Mandaluyong at ito ang horror story ko.